Okay, quick update lang tayo sa BTC. Siguro mga 10 minutes lang to. ITTA natin yung potential move ng BTC kung magkakaroon ba ng bounce to or of some sort or magkakaroon to ng breakdown, no? So, meron tayong levels dito na parallel channel na range. Extend natin dito. Na kapag makikita natin meron tayong some sort of ranging market dito. Ranging market. Yan, ranging market. At meron tayong mga deviation. Meron tayong deviation dito. Okay? So, ang na-warning ko kahapon, no, na hindi ko alam kung alin dun sa dalawang video na nilabas ko kahapon, na kapag nagkaroon tayo ng throwback sa ito, for example, nagkaroon tayo ng acceptance back dito, acceptance back, kakaroon tayo ng continuation to the upside. No? Kapag nagkaroon naman tayo ng acceptance back dito, kakaroon tayo ng dump, labasan, no? So kung titignan natin yan sa daily, no, may mapapansin tayong napakalaking sign, no, napakalaking sign ng bearishness, na kung titignan natin dito sa point na to, meron tayong napakalaking wick sa itaas at meron tayong close sa ilalim. Okay, yung close natin sa ilalim medyo delikado, no, medyo delikado to. At etong malaking wick up na to, sign of weakness, no, or sign of ending structure, no. So ano kaya yung ending structure na inaabangan natin dyan? May possibility kasi meron tayong A, B, C correction dito, no. In case na ganito ang galaw ng BTC, na meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Kung 5 waves na to ang kakalabasan, magkakaroon dapat tayo ng ABC correction. After ng ABC correction, ang sunod na galaw 5 moves na naman pababa. 5 moves na naman pababa. Kasi ang ano natin, ang potential na move nito, kung dito lang tayo nakatingin, kung dito lang tayo nakatingin, either impulsive move to the downside or malaking ABC correction to the downside. Okay? Kasi meron tayong tinatawag na zigzag correction, na ganito ang zigzag correction, na meron tong 5, 3, 5. Okay? So, ang kalalabasan, meron tayong 5 dito, meron tayong potential 3 dito, no, ito, no, 1, 2, 3, at ang kalalabasan, pwede tayo bumagsak, no. Ang measurement madalas ng B wave, kung ito, no, kung meron tayong AB, ang measurement nito 0.5 hanggang 618. Tingnan natin, nakapunta naman tayo ng 0.5, no, nakapunta naman tayo ng 0.5, hindi tayo naka-reach ng 618. So medyo ina-expect ko mga banda dito pa tayo. Yan, pero mapapansin natin, importante itong 28,600, no? Kung mag-zoom out tayo dyan, meron tayong levels dito na matitindi, no? Itong area to, no? Kung lalagyan natin ng horizontal ray ito, yan, dito sa breakdown point, pwede pa natin extend dito, no? Yan, no? Actually, dyan na lang. Kung uusog natin to the right side, saan tayo nagre-reject? Exactly dito sa area to, no? Area to. Okay? Pero tatanggalin na natin to kasi basically ito lang naman yan, no? Yan. Okay? So, na-warningin ko kayo, no, na medyo parang may anomalya. Hindi naman anomalya. Parang masyadong mabilis ang pump nung October tuloy. Yung pagka-start ng October, bago mag-start ng October pala, ang month ng October dito, no. Kasi magma-monthly close to, no, magma-monthly or more like mag-weekdays. At meron tayong monthly close na dito banda, no? 1 month. Nasa na siya? Nawala. Ayun. Ang gulo. Teka lang, Yan. So, meron tayong monthly close, no? Na mag-i-start ng bandang Sunday, no? Sunday, October 1 ng Sunday. At kung titingin tayo ng 1 minute dito, 1 minute. Balikan natin yun. Napakalayo nga lang. Nasa na siya? Malayo, no? Ito. Ayun. So, paano to, no? Pa Monday to. So, Sunday, tapos pa Monday ang kakalabasan. So, naabangan lang ng mga tao yung candle close or more like yung daily close ng Monday, no? So, bandang 6 AM to, no? 6 AM bago mag-Monday. So, basically, Sunday pa rin yun. Sunday pa rin yung candles natin.
hanggang mag 8 AM tayo, no? Then magiging ano na, Monday candles na, which is banda pa dito nag Monday candle, no? Na start ng daily candle, ito banda dito. Okay? So ito, masyadong mabilis tong pump na to, no? Nag-pump tayo in 3 minutes. Yan, 3%. 3%, no? In 3 minutes. So medyo ano yan, medyo hindi para sa akin, hindi ganong kagandang sign 'yon na masyadong malakas yung pump kasi ano to, no? Parang usual trait to ng pump and dump. Usual trait ng pump and dump, no? For example, no? Tayo na 4 hours. Kung titignan natin dito sa nasa na siya? Ayusin muna natin to. Ayan. Saan ba yun? Punta nga tayong daily saglit. Yan. Ito. Ang layo pala ng tingin natin. Ito, no? Magpa-pump, tapos pagdadump lang naman ng mabilis. Or, ito, no? Magpa-pump, then magdadump. So, tignan natin. Punta tayong 1 hour. Ito, no? So, magpa-pump to ng mabilis. Siguro mga 3 hours lang to, no? Ito, isang candle dito. Pwede ba natin makita to sa 15 minutes? So, mahirap siya mahanap pag gano'n, no? Nasaan na kaya siya? So, dito tayo sa part na to. Ayun. So, ito, no? Mga less than 15 minutes. Oh, actually, mga 30 minutes sabihin natin. 30 minutes lang tong pump na to, no? Na nag-pump. Tapos isa pang push up. Then, sunod-sunod nang nag-dump to, no? Sunod-sunod nang nag-dump. No? Ito mas malala. No? Pupunta tayo yung na 4 hours saglit para lang makita natin. Ito mas malala, no? 1 hour lang to. May 1 hour. 3 minutes lang to, no? 3 minutes na pump. Nag-push up pa ng konti pa. Then, nag-aaroon tayo ng dump, no? Kung titignan natin ito sa volume, yung meron tayong clusters of red volume dito, masasabi natin mas malaki pa rin tong volume na to, pero kapag ipagsasama-sama mo to, itong mga to, na malalaki, puro malalaking red volume, kumpara dito sa isang malaki, tapos dalawang maliit na to, mas malaki to actually. Mas malaki tong push down na to. Okay? So, ibig sabihin kapag titingin tayo ng daily, baka mas malaki na tong red candle. Ayan nga sinasabi ko, mas malaki na yung red candle. Okay? So, ibig sabihin kapag pinag-combine lahat ng candles dito, actually, etong push up na to, may malakas na klaseng rejection dito with high volume. Okay? So, nakakita tayo ng rising volume dito sa pump. Okay, goods. Pero, habang pataas tayo na pataas, mabagsak na ang volume natin dito, no? Hanggang sa nagkaroon tayo ng rejection. So, madalas kapag nakakita tayo ng rejection with high volume, ito, for example, rejection with high volume, nag-i-indicate yun ng some sort of reversal. Okay? Hindi naman natin masasabi na reversal na na malakas at klaseng reversal. Pwedeng yung reversal niya yung corrective move lang. Na pwedeng baka ganyan lang. Pero masasabi natin, meron tayong ABC dito. Meron tayong 5 waves dito. 1, 2, 3, 4, 5. So, ano ang pwede natin ma-expect? Meron tayong potential na move dito na pabagsak na medyo malaki. Possible, ha? So, kaya natin pinag-uusapan yung potential na bagsak kasi mukhang completion to ng ng ABC correction. Mukha lang ha. Madalas mapapansin natin yung C wave nasa malalaking volume madalas. So, ito for example, hanap tayo ng C wave. Ito. Meron tayong C wave dito. ABC. C wave, pinakamalaking candle sa galaw na to. Ito sa galaw na to. Yan. Then, magpa-pump. No? Ang pinagkaiba lang, ang ABC natin dito, pa-corrective move na pa-bearish. So, short-term bullish na rally, at ang kakalabasan, yung natin, corrective move na bearish, kasi pa-bearish to, corrective move na bearish, ABC, then, babagsak, no? So, meron tayong mga ganyang klaseng volume. So, hanap pa tayo. Meron pa ba?
Ito for example, no, meron tayong, pwede rin kasi natin masabing ano to, no, C wave to. So meron tayong potential na A, B, C, na meron tayong some sort of 1, 2, 3, 4, 5 irregular flat A, B, C, then 1, 2, 3, 4, 5 na naman to, 1, 2, 3, 4, 5 C wave. So meron tayong ano, no, dump. Kaso ano to, news kasi to, no, news kasi yan. So hindi natin masasabi kung dahil ba talaga doon. Hanap tayo na mas matino. Yung siguro yung maliit lang para mas ano, mas ito kasi obvious naman to, dapat malaki talaga yung volume nito kasi ito yung capitulation. Ito sabihin natin dito sa lugar na to, magpa-pump A, B, C. Papansin natin, titignan natin itong area to. Yan. Dito ang pinakamalaking red volume sa C wave, no? Then magpa-pump na siya. Okay? So, kailangan lang natin mag-ingat ang masasabi ko, no? Itong part na to, no, ito, medyo malaki itong red volume na to. Pero kung titignan natin sa malayo, hindi naman siya ganun kalakihan, no? Pero sa shorter time frame na dito, kung dito tayo nakatingin, medyo malaki to, no? Kumpara sa mga greens na to, kumpara sa mga green na to, no? Medyo malaki to. Okay? So, medyo kailangan na natin abangan yung potential drop. Kung sabihin natin magkakaroon tayo ng lower targets na banda dito, yung pinag-usapan natin kahapon na yung kaya ito pinag-usapan natin to, no, na meron tayong open interest decrease sa pump. Ito. So papalakihin natin saglit. Yan, may open interest decrease tayo sa pump, no? Which is hindi magandang sign kasi kapag nag-open interest decrease tayo, ibig sabihin umaalis ang mga tao sa pump. Nagse-sell sa pump. Okay? Or nagte-take profit, pwedeng nagli-liquidate ng longs nila, or pati kasama yung mga shorts diyan, kasama yung shorts. Pero ang meaning lang nito, nagli-leave ang pera from market at bumabalik sa mga investors. Okay? So, ibig sabihin, kapag napupunta pabalik sa mga investors, anong nangyayari? Walang pressure para mag-push up. Walang masyadong pressure para mag-push down. Ang kakalabasan, almost hindi suportado tong pump na to kakalabasan, no? So, pag nakita natin na bumabagsak tong price na to at tumataas ang open interest, ibig sabihin, mas marami ang nag-short. Okay? So, may signs tayo na medyo pabagsak pa naman to, no? So, hindi pa sure to, no? Hindi pa sure. Pero may mga times na habang umaangat ng or more like bumabagsak ang price at tumataas ang open interest, pwede natin ma-expect dyan na or mabagal bumagsak ang open interest, ibig sabihin, mas marami ang nag-short, no? So, hanap tayo. Pwede pa tayo makahanap dito. Wala masyado, no? Wala masyado. Kasi medyo rare makakita ng maraming nag-short, no? Medyo rare makakita. So, ito for example, no? Meron tayong downtrend. Ito. Meron tayong downtrend dito na maliit na downtrend lang, no? Maliit na downtrend lang, ganyan. Napabagsak tayo. Pero mapapansin nyo yung open interest natin pataas. Pataas, no? Kalabasan. Nagsasuggest to na habang bumabagsak tayo, pataas ang short or dumadami ang nag-short, no? Then syempre after mag-breakdown, syempre kailangan mo mag-take profit. Ando dun yung word na short, no? Word na short. Kasi ang short kasi hindi siya ganun ka-profitable kumpara sa kumpara sa long. Kasi sa short, kapag nag-short ka, ang maximum lang na pwede mong mag-gain 100% lang. Which is magzi-zero dapat yung coin na yun, no? So kahit anong ilalim ko neto, yan 99% pa rin, no? Tapos kailangan mag $34 ang BTC para makakuha ka ng 100%. Okay? Pero kapag sabihin natin long, kaya tinatawag na long kasi mahabang hodl yun. Pag short, maiksing hodl.
At most likely, gusto mo mag-take profit agad. Okay? Ito, lumalagpas ng 100%. So, mapapansin natin dito, dun sa pinakita ko kanina, after niya mag-break, take profit ang mga tao. No? Take profit. Ito. Bumabagsak na ulit ang open interest. Okay? Ibig sabihin, nagtitake profit ang mga tao sa dump, which is maganda. Okay? Maganda yon, magandang sign yon. Pero pag nakikita natin na ganito, so, magtatanga kayo saan ko nakukuha tong ano, no? Tong datang to, saan ko nakukuha tong open interest na to, itong mga aggregated liquidations. Punta lang kayo ng CoinGlass. Libre naman to, libre. CoinGlass, tapos ano to, pinapakita ng CoinGlass yung parang ano kasi to, no? Pwede natin masabi some sort of ano to, money flow, na kung pumapasok ba ang pera or lumalabas ba yung pera sa market, no? So, ito, pumapasok ang pera sa market. Pumapasok habang nagdadump. So, bakit kaya ganon? No? Ibig sabihin, mas marami ang nag-short dyan sa area yan. Okay? Then, magdadump. No, kakalabasan. So, ganon lang rin dito sa point na to. Ayusin natin ang open interest natin. Yan. Makikita natin, yan. Bumabagsak ang open interest natin, nagli-leave ang mga tao lumalabas ang pera papunta sa mga tao, nagli-leave ang mga tao sa trades habang nagpa-pump. Ibig sabihin hindi suportado tong pump na to, no? Hindi suportado tong pump na to. Okay? So mapapansin rin naman natin, no, kung paano natin nagagamit tong mga aggregated liquidation. So actually kung pupunta tayo ng daily, yan. Oh, mas maraming na liquidate na long pala dito, no? Ito. Ilan to? Ang daming na liquidate na long, oh. 25.865 million. Ayun yung sinasabi ko, no? Overly bullish ang mga tao dito. Ibig sabihin, nilalong tong exact top na to. Exact top na yun, ha? Naglolong sa itaas. Overly bullish ang mga tao. So, mapapansin natin, meron tayong bear swing failure dyan. Para malaman natin kung may bear swing failure dito, titignan natin yung liquidation. Okay? So, meron tayong first sign of liquidation dito, red liquidation. Then, kapag nakakita pa tayo ng green liquidation dito sa mismong top na to, ibig sabihin, pati dito ang mga tao naglulong. Okay? At nung binagsak, magkakaroon ng cascading effect yan, or domino effect. Nakakalabasan, no? Na may mga naipit na long positions dito at binebentahan at magbebenta. Ang kakalabasan, may mga stop loss yan. May stop loss dito, may stop loss dyan, may stop loss dyan. Ang stop loss, meaning ng stop loss para sa longs, sell. Nakalabasan. Ibig sabihin, kapag na-stop loss sila, mapapabenta sila, babagsak ang price, tapos yung susunod na tao pa na may mas mababang stop loss, mapapabenta hanggang sa domino effect na nagsisipagbentahan yung mga may stop loss. So, ipit ang mga longs dito. Okay? So, kaya kahapon na pinag-uusapan natin na kapag nakakita tayo ng some sort of acceptance back sa ilalim. Ito na, meron tayong maliit na range dito. Deviation, acceptance back, then magdadump. Pwede tayong maka-expect ng susunod pang move to the downside. Okay? So, sa daily, makikita natin, no? Matindi ang wick up na to na matindi. At meron tayong malaking volume. So, last one na bago natin end yung video, ang DXY, hindi natin kailangan pwedeng kalimutan ang DXY. Okay? So, ando doon yung sentiment na madalas ang October bullish, no? Madalas ang October bullish. Sa history, siya ang pinakamalakas na mag-pump. Pero kasi ano siya, no? Hindi ko masasabi kung gusto ko sabihin na na hindi laging ganun, pero syempre historical data yon, ano doon yung facts na
na ang October ay laging hindi naman lagi, most of the time na bullish. Pero yun nga, kapag sumakto ang October kasi na meron pang potential move to the downside ang BTC, at some point kasi, hindi laging tatama yung ganong klaseng historical data, kaya parang nung last September, yung September na laging red month, green month ngayon, green month ngayon ang September. So meron bang pagkakaiba sa galaw ng BTC ngayon kung for ilang years ang September red, ngayon lang ulit tayo nagkaroon ng green. So pwede bang mangyari sa October din yon ng 2023 na magre-red naman, So pwede siguro tayo maka-expect kasi yung September green ngayon, so ang October baka logic lang, estimation lang, medyo wild guess lang, pero ayun nga, ang DXY natin, wag natin kalimutan na nagpa-pump, ibig sabihin marami pang ba't di ako maka-drawing, ayun, marami pang hindi pumapasok ng riskier assets, Actually, di na 10 minutes to, Lagpas na naman tayo na 10 minutes. Lagi na lang nalagpas sa 10 minutes. Pero yun lang siguro yung update ko, At ingat lang tayo dito sa galaw ng BTC sa ngayon. At ayun nga, meron din tayo last month na to. Bakit natin i-end ang video. Ang move natin, sabihin natin kung impulsive to. Kung impulsive na meron tayong leading diagonal dito, leading diagonal. Tapos meron naman tayong leading diagonal dito. Leading diagonal naman dito. Kailangan hindi natin, kapag nag-third wave tayo dito, kapag nagta-third wave, dapat hindi tayo bumabalik dito sa mga level na to at dito sa mga level na to. Dapat hindi tayo bumabalik or hindi tayo nag-overlap. So meron na tayong some sort of sign of overlap dito. Okay? Some sort of sign of overlap. Kapag dito nag-overlap din, invalidated na to. Okay? Most likely babagsak to. Okay? So, na almost pinpoint accuracy to, na bumagsak tayo dito sa price na to. Yan, 27,314. Tapos paglalapagan natin to, 27,317. So, mas mataas pa ng onti to ng $3 or less than $3. Mas mataas pa ng onti. So, pwede pa kayang valid yon. So, siguro sa ibang exchanges, mas mababa na to. Tapos sa ibang exchanges, mas mataas ng onti to. Kasi ang index, combination ng lahat ng exchanges. So, kapag nakakita tayo ng some sort of mag-aaron ng indecision yung mga tao dyan kasi iba-iba na naman yung data sa exchanges, pwede natin ma-expect baka lalo pang mag-drop to, So, ayun lang siguro update natin. Ingat trades at GG's boys.